So ngayon po ang huling linggo ng ating series na tinatawag na Us, kung saan tiningnan natin ang iba't ibang relationships sa ating buhay at talaga namang marami tayong natutunan dito. Noong first week, pinag-usapan natin ang personal wholeness na bago natin subukang ayusin ang problema natin sa ibang tao, kailangan muna nating ma-realize na tayo mismo ang may pinakamalaking issue. Bago mo tingnan ang puwing sa mata ng iba, tingnan mo muna ang troso sa sarili mong mata. At ang magandang balita, God wants to heal you. Pwedeng sa altar moment man yan o sa 21 week favored and free course natin. Shout out sa mga bagong graduates ng favored and free. Gusto talaga ng Diyos na pagalingin ka. Nung second week naman, may nakakaalala ba kung ano ang pinag-usapan natin? Napakahusay. Ang saya ko naman na nagbuhos ako ng oras, lakas at pagod sa mga sermon na ito. Tapos ganyan ang sagot nyo. Pero seryoso, pinag-usapan natin ang communication. At nalaman natin na para magkaroon ng totoong communication, kailangan mo talagang makipag-communicate. Napakaraming frustrations at expectations ang maiiwasan kung matututo lang tayong mag-usap ng maayos. Nung nakaraang linggo naman, pinag-usapan natin ang mga friendships sa paligid natin, ang proximity friendships at kung paano i-deal ang romantic relationships. Come on, ilan sa inyo ang nakipag-break sa boyfriend or girlfriend nyo ngayong linggo dahil na-realize nyo na hindi sila ang the one? Hindi ko alam kung nagtataas kayo ng kamay o nagpapaypay lang kayo dahil sa init. At dahil ito na ang huling linggo ng ating series, gusto ko namang pag-usapan ngayon ang tungkol sa marriage. Ngayon, para sa mga single dito at hindi pa kasal, para sa inyo ang sermon na ito. Mas mabuti nang matutunan nyo ang mga bagay na ito bago kayo ikasal kaysa kapag nasa gitna na kayo ng gulo. At kung single ka naman at ayaw mo na talagang magpakasal kahit kailan, God bless you. Baka baguhin ng Diyos ang puso mo ngayon o kaya naman ay makakuha ka ng magandang aral na pwede mong i-share sa mga mag-asawang kakilala mo. Kung ikaw naman ay isang single mom or single dad, ang ipapangaral ko ngayon ay ang ultimate design ng Diyos para sa marriage. Pero alam naman nating lahat na hindi laging ganoon ang nangyayari. Gusto kong sabihin sa bawat solo mom at solo dad dito na mahal kayo ng Diyos at may ibinigay siyang grace para sa inyo. Lalo na kapag pinag-usapan natin ang role ng mga tatay, alam kong may mga solo moms dito at saludo ako sa inyo. Dahil noong walang lalaki na tatayo sa bahay nyo, binigyan kayo ng Diyos ng sapat na grace para gampanan ang dalawang roles. Kaya sa pangangaral ko ngayon, sana ay ma-inspire kayo. Huwag kayong malungkot kung hindi ganito ang inyong marriage ngayon, kundi magdasal kayo para sa mga nasa paligid nyo at malaman na may grace ang Diyos para sa inyo. Come on, sabihin nating lahat, amen dito. Ang title ng mensahe ko ngayon ay For Richer or Poorer. Pero aminin natin, mas gusto nating lahat ang richer. Bago natin pag-usapan ang roles sa marriage tulad ng husbands and wives, headship at submission, kailangan muna nating simulan sa pinakasimpleng tanong, ano nga ba ang marriage? Nung nakalipas na 25 taon, hindi natin ito kailangang talakayin. Pero ngayon, iba na. Napakarami ng iba't ibang definitions ng marriage sa paligid natin. At kung mali ang ating definisyon, magiging magulo ang lahat. Ang marriage kasi ay hindi lang basta isang romantic agreement or simpleng legal contract. Hindi lang din ito tungkol sa dalawang taong nagmamahalan na nagpasyang magsama sa isang bahay. Ang marriage ay hindi inimbento ng kultura, kundi inimbento ng Diyos. Sa Matthew chapter 11, sinubukan ng mga Pariseo na bitagin si Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa marriage at divorce. Pero napakaganda ng naging sagot niya. Hindi siya nagsimula sa Roman law o sa popular opinion ng mga tao. Hindi siya sumunod sa pabago-bagong sexual ethics ng kultura noong panahong iyon. Sa halip, bumalik si Jesus sa simula ng creation sa Matthew 11, talata 4. Sabi niya, hindi nyo ba nabasa na sa simula pa lang ay nilikha na ng Creator ang lalaki at babae? At sinabi niya na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para magsama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi iisa na lang. Kaya kung ano ang pinag-isa ng Diyos, huwag itong paghiwalayin ng tao. Nang likhain ng Diyos sina Adam at Eve, iyon ang kanyang perfect ideal para sa sangkatauhan. At sinabi ni Jesus na nilikha sila ng Diyos na male and female. Dito pa lang sa simula, nilinaw na agad ng Diyos ang tungkol sa gender identity.
Sinipi niya ang Genesis 2 kung saan ang lalaki ay aalis sa kanyang magulang para sumama sa asawa at silang dalawa ay magiging isang laman. Bilang mga followers of Jesus, ito dapat ang maghugis ng ating theology tungkol sa marriage, sex, at human sexuality. Naniniwala tayo na ang marriage ay isang sacred covenant sa pagitan ng isang lalaki at isang babae sa harap ng Diyos. Gusto ko itong linawin ng may buong pagmamahal bilang inyong pastor dahil nabubuhay tayo sa mundong hindi na popular ang ideyang ito. Alam kong may mga nanonood online o narito sa silid na ito na may mga kwento kung saan hindi ganito ang hitsura ng kanilang marriage. Bilang simbahan, mahal natin ang mga tao, pinapastoran sila at hindi natin sila tinatrato bilang projects. Naniniwala tayo na ang bawat tao ay nilikha sa wangis ng Diyos at nangangailangan ng grace. Ngunit ang pagmamahal ko sa inyo ay hindi nangangahulugang babaguhin ko ang mga salita ni Jesus. Sa ating simbahan, pinanghahawakan natin ang historic Christian view ng marriage na ito ay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. At ang sexual intimacy ay para lamang sa loob ng covenant ng marriage. Kaya kahit anong sabihin ng gobyerno o kahit anong batas ang mabago sa susunod na 20 taon, mananatili tayo sa paniniwalang ito dahil Diyos mismo ang nagtatag nito. Ipaglalaban natin ito ng may pagmamahal at grace, ngunit hindi natin ito bibitiwan. Kaya naniniwala tayo na ang anumang uri ng sexual relations sa labas ng marriage, anuman ang uri ng couple, ay hindi ayon sa design ng Diyos para sa atin. Ang lahat ng ating desires at temptations ay dapat nating isuko sa Diyos. Maging ito man ay heterosexual o homosexual desire o kaya naman ay lust, pornography, adultery at pakikipag-live-in. Ang lahat ng ito ay kailangang isailalim sa Lordship ni Jesus. Balikan natin ang sinipi ni Jesus sa Genesis 1:27 kung saan nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wangis na male and female. Napakaganda na parehong lalaki at babae ay nagdadala ng wangis ng Diyos. Mayroon tayong equal worth, equal dignity at equal value sa harap niya at pinag-iisa niya tayo sa covenant ng marriage. Ibig sabihin, ang marriage ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o emosyon, ito ay tungkol sa design at covenant ng Diyos. At kung ang marriage nga ay idinisenyo ng Diyos, kailangang itanong natin, paano ba dapat ayusin ang isang Christian home? Maraming mag-asawa ngayon ang magkasama sa bahay pero out of order ang kanilang tahanan. Sila ay magkasama ngunit hindi iisa at walang spiritual direction ang kanilang pamilya. Mahalaga ang order dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kalituhan. Ako nga, napaka-orderly ko pagdating sa pagkain, samantalang ang iba sa inyo ay medyo magulo. Kaya ngayon, kailangan nyo ng correction sa pangalan ni Jesus. Halimbawa, kapag kumakain ako ng burger at fries, dapat laging fries ang nauuna. Mali ang ginagawa ng iba na burger agad ang kinakain dahil habang kinakain mo ang burger, lalamig ang fries mo. Mas matagal uminit ang burger, kaya kainin mo muna ang fries. Baka may demonic activity sa iba sa inyo rito dahil may kakayahan kayong kumain ng maalat, tapos matamis, tapos babalik ulit sa maalat. Hindi ko alam kung paano nyo nagagawa iyan, pero bawal kumain ng dessert hanggat hindi tapos ang meal. Hindi pwedeng mag-chicken, tapos ice cream, tapos chicken ulit. May order dapat sa buhay at baka nga ang gulo ng pagkain nyo ang dahilan kung bakit magulo rin ang bahay nyo. Joke lang po. Pero ganun din sa ating tahanan, kailangan natin ng order. Mga lalaki, Happy Father's Day. Handa na ba kayo? Tinawag ang mga lalaki na maging leaders sa kanilang tahanan. Pero linawin natin, ang biblical headship ay hindi domination, ang submission ng babae ay hindi oppression, at ang pagiging helper ay hindi kahinaan. Ang biblical marriage ay hindi nangangahulugang lumalaki ang lalaki habang lumiliit naman ang babae. Aalamin natin ngayon kung ano ang itsura ng isang biblical marriage para maitama ang order sa ating pamilya. Ang unang aral natin ngayon, ang marriage ay isang covenant bago ito maging isang calling. Bago natin pag-usapan ang mga roles, dapat nating maintindihan na ang marriage ay isang covenant. Sa Genesis 2,
tiningnan ng Diyos si Adam at may sinabi siyang nakakagulat. Sa mga naunang bahagi ng creation, palaging sinasabi ng Diyos na mabuti ang kanyang nilikha. Pero pagdating sa verse 18, sinabi ng Panginoon na hindi mabuti na mag-isa ang lalaki, kaya gagawa siya ng makakasama na angkop sa kanya. Binigyan ng Diyos si Adam ng trabaho sa hardin at masaya siya doon, pero nakita ng Diyos na hindi ito sapat at kailangan niya ng makakasama. May mga single men ba rito na gustong sabihin ng Diyos sa buhay nila ngayon na kailangan nila ng makakasama? Sige nga, pakitaas ang mga kamay nyo. Mga single ladies, tumingin kayo sa paligid nyo ngayon para makita nyo sila. At noong nilikha na si Eve, hindi sinabi ni Adam na sa wakas may empleyado na ako o may tao na akong makokontrol. Ang sabi niya sa Genesis 2:23, ito sa wakas ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. At alam nyo ba kung bakit woman ang tinawag sa kanya? Dahil noong gumising si Adam at nakita siya, napasigaw siya ng, "Whoa, man!" At iyan ang aking Father's Day joke dahil kinuha siya mula sa rib ng lalaki. Kaya nga iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa asawa niya. Sila ay parehong hubad, ngunit walang kahiyaan. Ang wikang ginamit ni Adam ay wikang pang-covenant, isang pamilya na may pagtitiwala at katapatan. Ang marriage ay dapat maging isang ligtas na lugar para sa intimacy, honesty at covenant mission ninyong dalawa. Binatikos ni Propeta Malakay ang mga lalaki sa Malakay 2:14 dahil binaliwala nila ang kanilang mga asawa. Sabi niya, nakikita ng Diyos kung paano mo tinatrato ang asawa ng iyong kabataan at kung ikaw ay naging tapat sa Kanya. Hindi laro ang marriage para sa Diyos. Tinitingnan niya kung tinutupad mo ang iyong covenant o nilalabag ito. Kaya bago natin pag-usapan ang leadership ng lalaki, linawin muna natin ito. Ang asawa ay hindi mo pag-aari at hindi mo lang siya roommate. Ang marriage ay hindi ginawa para lang sa sarili mong convenience at hindi ito isang trial run para lang tingnan kung gagana. Ito ay isang covenant sa harap ng Diyos na nangangailangan ng pagkamatay sa sarili mong kagustuhan. Kaya naman maganda ang marriage, pero sa totoo lang, napakahirap din nito. Mahirap dahil kailangan mong isuko ang sarili mo at palalakihin ng marriage kung ano ka talaga noon pa man. Kung ikaw ay may pride o selfish, mas makikita iyon kapag kasal ka na. Ipinapakita ng marriage kung paano tayo magmahal kapag hindi natin nakukuha ang gusto natin. Halos 18 taon na akong kasal at kahit hindi halata sa buhok ko, araw-araw pa rin tinatanggal ng Diyos ang pagiging makasarili ko. Siguro naman may iba pang mga asawa rito na nakararanas din nito ngayon. At kung hindi ka nagtaas ng kamay, baka naman ang pagsisinungaling ang kailangang tanggalin sa iyo. Noong ikinasal ako, akala ko ang marriage ay parang wedding day lang na puno ng saya at bulaklak. Pero tandaan nyo mga single, your wedding is not your marriage. Ang marriage ay tungkol sa patawaran, sa pagbabayad ng bills, pagpapalaki ng anak, at pagmamahalan sa hirap at ginhawa. Kasama rito ang mga maliliit na pagtatalo araw-araw na kailangan nating lagpasan. Dito natin natututunang sumunod sa order ng Diyos, magpatawad at magsilbi sa isa't isa para maging katulad ni Jesus. Kaya ito ang ating foundation. Ang marriage ay hindi imbensyon ng kultura, kundi covenant na galing mismo sa Diyos. Pero bakit nga ba hindi perpekto ang mga marriage sa simbahan? Pangalawang punto natin, ang disorder ay nagsisimula kapag tinalikuran ng lalaki ang kanyang spiritual responsibility. Kaya mga kalalakihan, makinig kayo. Ang unang kaguluhan sa tahanan ay hindi dahil masyadong matapang ang babae, kundi dahil masyadong passive ang lalaki. Sa Genesis 3, tinukso ng ahas ang babae habang kasama ang kanyang asawa. Sabi sa Genesis 3, 6, kumain ang babae ng prutas at ibinigay din sa asawa na kasama niya. Kasama siya roon, ngunit passive siya at walang ginawa para protektahan ang kanyang pamilya. Hinayaan lang ni Adam na mangyari ang kasalanan at doon nagsimula ang disorder sa buong mundo. At ganyan pa rin ang maraming lalaki ngayon. Pinapanood lang natin ang ating pamilya na lumayo sa Diyos habang ang asawa ang pumapasan ng spiritual life ng tahanan. Hinahayaan nating madisiplina ang ating mga anak ng social media at kultura ng mundo. At kapag nagkahiwa-hiwalay na ang pamilya, magugulat tayo kung bakit nangyari iyon. Tandaan nyo, ang simpleng panonood ay hindi leadership. Mga lalaki, ang panonood ay hindi leadership,
Ang pananahimik ay hindi kapayapaan at ang pag-iwas ay hindi humility. Madalas nating sabihin na ayaw lang natin ng gulo, pero sa totoo lang, itinatago lang natin ang ating karuwangan sa likod ng pagiging mabait. Hindi naman kailangang maghanap ng gulo ang isang Christian husband, pero hindi rin niya dapat iwasan ang katotohanan. Kung mahal mo ang pamilya mo, haharapin mo ang anumang sumisira sa kunwaring kapayapaan nyo. Kailangan nating gampanan ang tungkulin natin. May love-hate relationship ako sa gym at ngayon ay may bago akong AI gym kung saan tinutulungan ako ng isang Russian coach na si Vlad. At nalaman ko na kung gusto mong magkaroon ng muscles, hindi mo maiiwasan ang pagbubuhat ng weights. Ganon din sa inyong leadership sa bahay, hindi nyo pwedeng iwasan ang inyong responsibilidad. Huwag nating limitahan ang ating role sa pagiging provider lamang na madalas mangyari dito sa Pilipinas. Bagamat napakahalaga ng pagbibigay ng pangangailangan, kailangan ng iyong pamilya ang higit pa sa iyong sahod. Mahalaga ang magtrabaho at kung tamad ka at ayaw mong mag-provide sa pamilya mo, halika rito pagkatapos ng service at sasampalin kita para magising ka. Karangalan ang mag-provide, ngunit ang biblical fatherhood ay higit pa doon. Kailangan ng iyong mga anak ang iyong blessing, panalangin at halimbawa. Hindi sapat na ATM ka lang ng pamilya mo, kailangan mong maging tagapagtayo ng altar sa inyong tahanan. Kailangang marinig ng iyong pamilya na sinasabi mo, ang pamilyang ito ay para kay Jesus. Maraming lalaki ang mas komportabling maging ATM kaysa maging altar builder dahil mas madaling kontrolin ang pera kaysa magpasakop sa Diyos. Mas madali para sa atin ang magbayad ng tuition kaysa mag-lead ng panalangin sa bahay. Mas madaling mag-overtime o mamili ng groceries kaysa humingi ng tawad sa asawa o magbasa ng Biblia kasama sila. Ngunit hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maging tagatustos ng pera, tinawag niya tayong maging shepherds ng ating tahanan. Gusto ko ang ginawa ni Joshua sa Old Testament nang hamunin niya ang bansang kanyang pinamumunuan sa Joshua 24:15. Sabi niya, kung ayaw ninyong magsilbi sa Panginoon, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong pagsisilbihan. Pero para sa akin at sa aking pamilya, kami ay magsisilbi sa Panginoon. Iyan ang totoong spiritual leadership. Hindi mo pwedeng ipasa sa asawa mo ang pagtatayo ng altar sa bahay nyo at pagkatapos ay tatawagin mo pa rin ang sarili mo na head ng pamilya. Maaaring hindi mo alam ang lahat ng bagay, pero mag-lead ka pa rin. Kung naiilang kang magdasal ng malakas, simulan mo pa rin. Huwag kang mahiya kung mas mature sa pananampalataya ang asawa mo. Magpakumbaba ka at patuloy na lumago. Kung nagkamali ka noon, magsisi ka at magsimula ka ulit ngayon. Dahil ang solusyon sa pagkukulang ng lalaki ay hindi ang pagkontrol ng babae, kundi ang pagsunod sa Christ-like order ng Diyos. Pag-usapan natin ang konteksto natin dito sa Pilipinas na may mother-centered culture. Dahil dito, madalas nating isipin na ang spiritual life ay para sa mga babae lamang kung saan si mama at lola lang ang nagdarasal at nagsisimba. Sa katunayan, 67% ng ating database sa simbahan ay mga kababaihan. Mahal ko kayo at nagpapasalamat ako sa mga panalangin ng mga ina at lola, pero ito ay hamon para sa mga kalalakihan. Huwag nating sanayin ang ating mga anak na isiping si mama lang ang nagdarasal habang si papa naman ang nagbabayad. Kapag ang spiritual at emotional center ng tahanan ay palaging babae at ang lalaki naman ay taga-tustos at taga-disiplina lang, may masamang mangyayari. Ang asawang babae ay hihinto sa pagiging asawa at magiging parang nanay na ng kanyang mister. Sobrang dami kong nakikitang ganitong marriage sa ating bansa. Ayokong maging nanay ko ang aking asawa dahil may nanay na ako na napakahigpit sa akin noong ako ay bata pa. Ang gusto ko ay asawa, hindi nanay. Dahil dito, naniniwala ang ilang lalaki sa kasinungalingan na ang spiritual leadership ay hindi masculine. Isang malaking kasinungalingan iyan dahil masculine ang magdasal, magsisi at sumamba sa Diyos. Masculine ang manatiling pure at umiwas sa tukso habang ang kahinaan naman ay ang pagpapadala sa laman. Masculine ang maging gentle, magbasa ng Biblia kasama ang mga anak at mahalin ang asawa tulad ng pagmamahal ni Christ sa simbahan. Si Jesus ang pinakamalakas na lalaking nabuhay at siya ay puno ng panalangin, tenderness at sakripisyo.
Dito sa Pilipinas, marami ang nakasanayan na lumapit sa Diyos ng hindi direkta tulad ng sa pamamagitan ng tradisyon, mga santo o kay Mama Mary. Nirerespeto natin sila pero walang sino mang santo o pastor ang pwedeng pumalit sa responsibilidad mong lumapit ng direkta sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi sa unang Timothy 2:5, may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Christ Jesus. Kaya hindi mo kailangang dumaan sa iba pang intermediary. Mga lalaki, direktang lumapit sa Diyos at huwag hayaang ang kultura ng bansa ang magtakda ng kultura ng inyong tahanan. Kaya paano nga ba dapat gumana ang isang marriage ayon sa Biblia? Ang pangatlong punto ko ay ito, ang biblical headship ay sacrificial leadership, hindi control ng lalaki. Tingnan natin ang Ephesians chapter 5 na madalas gamitin ng ilang kalalakihan para pilitin ang kanilang asawa na magpasakop. Kung ang alam mo lang na talata ay ang pagsunod ng asawang babae, hindi ka pa handang mag-lead. Bago sabihin ni Paul iyon, sinabi muna niya sa verse 21 na dapat tayong magpasakop sa isa't isa dahil sa ating paggalang kay Christ. Ito ang pundasyon ng isang maayos na tahanan. Sabi sa verse 22, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawa tulad ng sa Panginoon dahil ang lalaki ang head ng kanyang asawa tulad ni Christ na head ng simbahan. At sa mga asawang lalaki naman, mahalin nyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Christ sa simbahan kung saan ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi pinamunuan ni Jesus ang simbahan sa pamamagitan ng katamaran o pananakot. Siya ang unang nagmahal, nagpatawad, naghugas ng paa at nag-alay ng kanyang buhay sa cross. Kaya mga lalaki, kapag sinabing ikaw ang head ng pamilya, hindi ka binibigyan ng trono, kundi binibigyan ka ng cross. Ang headship ay hindi tungkol sa pribilehiyo, kundi tungkol sa responsibilidad. Tungkulin ng lalaki na itakda ang spiritual temperature sa bahay kahit pa mas mature sa pananampalataya o mas emosyonal ang kanyang asawa. Ang tunay na headship ay hindi nagpapasa ng responsibilidad sa asawa. Sinasabi ng lalaki na sa pamamagitan ng grace ng Diyos, dadalhin ko ang aking pamilya kay Jesus ng may katapatan at pagtitiyaga. Hindi man ako perpekto, mananatili akong consistent. Sabi pa ni Paul sa verse 28, dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili niyang katawan dahil ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa sarili niya. Kaya kung sinasaktan mo o pinapabayaan ang asawa mo, sinasaktan at pinapabayaan mo rin ang sarili mo. Hindi ka pwedeng maging head ng tahanan kung ikaw ay emotionally cruel, spiritually lazy o ginagamit ang Biblia para patahimikin ang asawa mo. Sabi sa Colossians 3:19, mahalin nyo ang inyong asawa at huwag silang tratuhin ng may kapaitan. Ayon naman kay Peter, irespeto nyo sila para walang maging hadlang sa inyong mga panalangin. Napakaganda ng sinabi ni Peter na kayo ay magkasama sa biyaya ng Diyos at ang pagtrato mo sa asawa mo ay may epekto sa panalangin mo. Kaya mga lalaki, pakiusap, huwag niyong sisigawan, babaliwalain o bababuyin ang inyong asawa, tapos ay pupunta kayo sa simbahan na parang walang nangyari. Nakikita ng Diyos ang inyong tahanan, hindi lang ang inyong mga post sa Instagram. Ang headship ay hindi image management sa church, kundi Christ-like responsibility sa loob ng bahay. Ang asawang lalaki ay nagpapasimula ng pag-ibig, panalangin at tawaran sa halip na mag-utos lang. Baka naman may nag-iisip sa inyo na mahirap kasama ang asawa nyo at nagbago na siya mula nang ikasal kayo. Biglang tumahimik dito sa loob ng silid kahit ang aircon ay parang nahihirapan na rin. Kung sa tingin mo ay masama ang asawa mo, sino ba ang nauna, ang manok o ang itlog? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Ang ibig kong sabihin, huwag mong pagtuunan ng pansin ang bagay na hindi mo makontrol tulad ng asawa mo, kundi mag-focus ka sa sarili mo. Gusto nyo ba ng isang lesson na natutunan ko nung bagong kasal pa lang kami? Natutunan kong humingi agad ng paumanhin kapag may nagawa akong mali. Pero noong una, mas nagdulot pa ito ng gulo dahil handang-handa si Kate na makipag-away tungkol sa mga pagkukulang ko. Kapag sinasabi niyang mali ang tono ko o hindi ko siya nirespeto sa harap ng maraming tao, sinasabi ko agad na, sorry na babe, tama ka. At lalo siyang nagagalit dahil gusto niyang ilabas ang lahat ng galit niya. Tapos dinaan ko lang sa humility.
Napakasayang panoorin kung paano mawalan ng gana ang asawa mo kapag pinakitaan mo siya ng kababaang loob. Noon pa iyon at hindi na niya ginagawa ngayon, pero natutunan ko na minsan ay nagkakamali talaga ako. Sigurado akong marami ring asawang babae rito ang sasang-ayon na nagkakamali rin ang mga mister nila. Dito natin makikita na ang mabuting asawa ay hindi nagpupumilit na masunod ang gusto niya, kundi siya ang unang nagpapakumbaba. Kailangan ng humility para humingi ng tawad. Ang isang mabuting asawa ay hindi nagsasabi na, ako ang leader, kaya ako laging masusunod. Sa halip, sinasabi niya, ako ang leader, kaya ako ang unang magpapakumbaba at magsasakripisyo. Iyan ang pagkakaiba ng worldly masculinity sa Christ-like masculinity. Ang sabi ng mundo, malakas ako kaya silbihan mo ako. Pero ang sabi ni Christ, ako ang responsible kaya hahayaan kong silbihan kita. Kaya mga kalalakihan, mahal ko kayo at gusto ko kayong tulungang bumangon ngayong Father's Day. Kahit sino ay pwedeng maging biological dad, pero ang pagiging ama ay kailangang patunayan. Maging tunay na ama kayo at pamunuan ang inyong tahanan sa spiritual na paraan. At ngayon naman, para sa mga kababaihan, pag-usapan natin ang inyong role. Nagmakaawa na ako sa inyong mga asawa sa nakalipas na 30 minuto, kaya dapat ay magpasalamat kayo sa akin ngayon. Gusto ko ring linawin na mahal ko ang mga kababaihan. Galing ako sa isa, nagpakasal ako sa isa, at gumawa pa ako ng dalawa. Kaya makinig kayo, ang biblical submission at pagiging helper ay hindi isang biro. Minsan kapag naririnig natin ang tungkol sa male headship, iniisip natin kung dapat bang manahimik lang ang mga babae. Hindi po, dahil sa Genesis 2:18, ginawa ng Diyos ang helper na angkop para sa lalaki. Ang salitang helper sa Hebrew ay hindi nangangahulugang mas mababa ka, kundi isa kang indispensable companion na nagpupuno sa kakulangan niya. Dito sa Pilipinas, madalas nating iugnay ang salitang helper sa kasambahay. Ngunit sa orihinal na kahulugan, ang helper ay nangangahulugang lakas na ibinibigay kung saan may kahinaan. Ang salitang Hebrew para rito ay ezer, na ginamit ng 21 beses sa Old Testament. 16 na beses itong tumutukoy sa Diyos bilang ating helper at 3 beses sa mga malalakas na bansa. Kaya kung ang Diyos nga ay tinawag na helper, ibig sabihin ay hindi ito mahina kundi puno ng lakas. Hindi nilikha si Eve dahil mas mataas si Adam, kundi dahil hindi sapat si Adam kapag nag-iisa. Kaya ang asawang babae ay hindi utusan, kundi isang covenant ally na kasama ng lalaki sa buhay. Hindi siya tinapak-tapakan o inilagay sa ilalim ng paa ng lalaki. Nilikha siya mula sa rib ni Adam para manatili sa kanyang tabi, malapit sa kanyang puso bilang kapantay niya. Kaya ang submission ay hindi pagsunod ng alipin sa kanyang amo. Kapag pinag-uusapan natin ang submission, ito ay ang kusa, matalino at Christ-honoring support ng isang malakas na babae para tulungan ang kanyang asawa na magtayo ng isang godly home. Ang isang godly wife ay hindi doormat, kundi isang helper na may taglay na lakas at karunungan. Sa katunayan, sa Bagong Tipan, ang salitang helper ay ginamit din para ilarawan ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus sa John 14, hihingi siya sa Ama ng isa pang helper na makakasama natin magpakailanman. Ang salitang Griego para sa helper ay parakletos, na ang ibig sabihin ay ang tinawag para samahan tayo, magturo, magbigay lakas at magpaalala sa atin ng katotohanan. Kung iisipin nyo, ganyan na ganyan din ang ginagawa ng ating mga asawang babae. Maraming beses na ang asawa ko ay parang Holy Spirit na nagpapahiwatig ng mga bagay na galing sa Diyos. Noong una, kapag nagsasalita siya, ang depensa ko ay, mali ka, ako ang lalaki, kaya ako ang tama. Pero mabilis kong na-realize na mas madalas siyang tama kaysa sa akin. Kaya ngayon, kapag may sinasabi siya, nakikinig na ako dahil alam kong may katotohanan ang kanyang mga babala. Kaya mga misis, hindi namin kailangan ng isa pang nanay, kailangan namin ng asawa. Gusto namin ng asawang nagmamahal at nagre-respeto sa amin, hindi yung umaasta na parang nanay namin. Huwag nyo kaming pagalitan o panghinaan ng loob, kundi hikayatin nyo kaming mag-lead sa ating pamilya sa tamang paraan. Kung may mga pagkukulang ang asawa mo, paano mo ba siya kinakausap sa araw-araw? Baka sabihin mo na hindi ko kilala ang asawa mo dahil marami siyang ginawang mali o wala siyang kusa. Pero ang tanong ko, palagi mo ba siyang pinapaalalahanan sa mga pagkukulang niya?
Sa halip na punahin ang mga hindi niya magawa, bakit hindi mo simulan na sabihin sa kanya ang mga bagay na maaari niyang marating? Subukan mong sabihin sa kanya mamayang gabi na, alam ko na kaya mong maging mabuting haligi ng tahanan natin. Iba ang nagagawa sa puso ng lalaki kapag nakakarinig siya ng encouragement mula sa kanyang asawa. Kaninang umaga, binigyan ako ng aking pamilya ng mga sulat para sa Father's Day at nang basahin ko ang sulat ng aking asawa kung saan sinabi niyang, ako ay mabuting asawa at ama, mas lalo kong ninais na maging mas mabuting ama at ibigay ang lahat para sa aking pamilya. Kaya mga kababaihan, huwag nyo nang sigawan ang asawa nyo sa kanyang mga kakulangan, kundi sabihin nyo ang mga potensyal na nakikita nyo sa kanya. Ang isang godly wife ay nagbibigay lakas, nagdarasal at nagrerespeto sa tungkulin ng kanyang asawa nang walang kompetisyon. Nagdadala ang babae ng karunungan, babala at magandang perspective sa pamilya. At kung ang pag-unawa mo sa headship bilang lalaki ay ang hindi pakikinig sa asawa mo, nagkakamali ka. Hindi mo kaaway ang asawa mo, hindi mo siya empleyado at hindi mo rin siya katulong. Siya ay iyong covenant partner na kailangan mo sa buhay. Kaya mga misis, huwag kayong makipag-away, kundi magsalita kayo ng may pagmamahal tulad ng Holy Spirit. Nais kong hikayatin ang mga kababaihan na mamuhay sa biblical submission para mas marinig natin kung paano ito pakinggan. Tinawag ko ang asawa kong si Kate sa stage para basahin ito. Ang sabi niya, gusto kong irespeto ang order ng Diyos sa aming tahanan at suportahan ang leadership ng aking asawa. Tutulungan ko siyang maging lalaking nais ng Diyos para sa kanya nang walang pagmamataas, paninira o pakikipag-agawan ng kontrol. Gagamitin ko ang aking lakas para magtayo, hindi para manira. Ganyan ang tunay na godly submission. At ito naman ang kahulugan ng godly submission para sa lalaki. Hindi ko gagamitin ang headship para lang maghari-harian sa bahay natin. Sa halip, tatanggapin ko ang tungkulin na palaging mauna sa panalangin, sa pagsisisi, sa sakripisyo at sa pagmamahal. Handa akong umako ng responsibilidad kapag may hindi tama sa ating tahanan dahil hindi tayo pinapasan ng cross ni Jesus nang hindi niya ito pinasan ng una. Ito ang aking commitment sa iyo bilang katuwang mo sa buhay. Napakaganda nito dahil ito ay order, hindi oppression. Kaya tinapos ni Paul ang Ephesians 5 sa pagsasabing iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman. Ang mystery na ito ay malalim dahil ito ay nagtuturo sa relasyon ni Christ at ng simbahan. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili niya at irespeto naman ng babae ang kanyang asawa. Ang bawat Christian marriage ay dapat maging buhay na larawan ng covenant ng grace ng ating Panginoon. Ngayong Father's Day, nais kong hamunin ang mga tatay, alam ba ng inyong pamilya ang tamang order sa inyong tahanan? Sa bahay namin, malinaw ang kaayusan. Mahal ko ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa ay ang asawa ko at pangatlo ang aking mga anak. Alam kong medyo kakaiba ito sa kulturang Pilipino, pero palagi kong sinasabi sa aking mga anak na mas mahal ko ang kanilang ina kaysa sa kanila. Ang pagkakasunod-sunod sa bahay namin ay Diyos, Kate, mga anak, at pagkatapos ay ang Chicago Bulls. Kaya kapag umuuwi ako ng bahay, hinahagkan ko muna ang asawa ko bago ko batiin ang mga anak ko. Maaaring magreklamo sila na gross iyon, pero pinapakita ko sa kanila na mahal ko ang kanilang ina. Napakalaking seguridad para sa mga bata kapag nakikita nilang nagmamahalan ang kanilang mga magulang. Bukod dito, nagpapakita rin ako ng halimbawa sa aking mga anak na babae kung anong uri ng lalaki ang dapat nilang pakasalan balang araw. Ika nga natin, ang pinakaligtas na environment para sa mga bata ay kapag nakikita nilang nagmamahalan ang kanilang mga magulang. Ngunit kapag ginawa nating child-centered ang ating tahanan, may malaking problema kapag lumaki at umalis na sila ng bahay. Bigla nating marirealize sa edad na 50 na hindi na pala natin kilala ang isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagdidiborsyo pagkatapos ng 25 taon dahil nawala na ang mga anak na siyang tanging nag-uugnay sa kanila. Kaya huwag mong hayaang maging child-centered ang tahanan mo. Hayaan mong maging God-centered ito at panatilihing malinaw ang order.
Kung sa tingin nyo ay masyadong mabigat ang naging mensahe ko ngayon, may magandang balita ako para sa inyo. Mahal kayo ng Diyos at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga tulad ni Paul na dating pumatay ng mga Kristiyano o kay Peter na nag-deny kay Jesus. Kung kaya ng Diyos na baguhin ang puso ng isang killer o ng isang taong nag-deny sa Kanya, kaya niya ring baguhin ang puso mo ngayon. Kung ikaw ay nagkamali bilang asawa o ama dahil sa pangangalunya, pornography o pagpapabaya, hindi ko sinasabing okay lang iyon. May mga consequences ang bawat maling gawa, pero ang nais kong malaman mo ngayon ay may pagkakataon ka pang magsimula ulit. Kung ikaw naman ay isang asawang babae na hindi nagpapasakop, naninira sa iyong asawa o umaasta na parang nanay niya, maaari ding baguhin ng Diyos ang puso mo ngayon para bumalik sa kanyang tamang order. Bago natin ipagdasal ang mga mag-asawa, gusto ko munang magbigay ng pagkakataon sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus bilang kanilang Lord and Savior. Namatay siya sa cross 2,000 taon na ang nakalipas para bayaran ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng daan patungo sa Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit maayos ang aking marriage ay dahil kay Jesus na patuloy na gumagabay, nagtatanggol at nagtutuwid sa akin. Kaya kung nais mong tanggapin si Jesus sa unang pagkakataon o bumalik sa Kanya matapos lumayo ng matagal, pagkakataon mo na ito para sumagot. Sa bilang na 3, kung gusto mong sumunod kay Jesus, pakitaas ang iyong kamay ng mataas para maipagdasal kita. 1, 2, 3. Ayan, nakikita ko ang mga kamay na nagtataas sa harap, sa gilid at sa likod. Maraming salamat po sa inyong pagpapasya na tanggapin si Jesus ngayon. Para sa mga nagtaas ng kamay, pakilagay ang inyong kamay sa inyong puso ngayon at sabay-sabay nating ipanalangin ito ng buong katapatan. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na namatay ka sa cross at nabuhay ka ulit mula sa mga patay. Kaya ngayon pinipili kong sumunod sa iyo. Tanggapin mo po ako bilang bagong nilikha sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin at purihin ang Diyos para sa bawat isa na nagpasya ngayong araw.